takinate sa karapatan bakit po ba nangyari sa SMNI at sa ating mga kasamahan sa SMNI kay Ma'am Lorraine, kay former President Duterte, kay Pastor Kibuloy sa SMNI, bakit nangyari po ang atakinate sa karapatan sa malayang pamamahayag? Dahil ba nagtanong si Ka-Eric ng 1.8 billion pesos ba ang totoong kagastusan o expenditures ni Speaker Martin Romualdez sa kanyang traveling expenses? Hindi po. Matagal na pong gustong sirain, paluhurin at ipatiklop at paralisahin ang SMNI at ang mga anchors nito kagaya ni Ka-Eric at ni Dr. Badoy na siyang layunin noon pa ng CPP, NPA, NDF at mga kasabwat po nila. Malinaw po mga kababayan kung sino at ano ang punot dulo nito. Una, nagsimula po ito sa political ambition ni Martin Romualdez na maaga pa na kanyang binabangga ang mga Duterte, lalo na si Vice President Sara Duterte. At dahil dyan, kinasabwat niya, kinasapakat niya, kinontsaba niya ang mga CPP, NPA, NDF urban operatives like Franz Castro, Raul Manuel, Arlen Rosas, Teddy Casino at mga grupo nila na mga dati kong kasama, dati namin kasama sa CPP, NPA, NDF at ginamit sila bilang mga attack dogs at mga tagapagbusal laban sa mga grupo at organisasyon na lumalaban sa kanila at nagiging kalaban na rin sa politika ni Martin Romualdez. I'm talking about the Vice President Sara Duterte, who is now a very staunch advocate of anti-communist terrorism sa ating bansa. Former President Rodrigo Duterte, Pastor Kibuloy, the founder of SMNI. And kami, ako si Ka-Eric, si Dr. Badoy, kami po ang mga nakikita ng CPP, NPA, NDF na mukha at boses ng lumalaban sa communist terrorism at malaki pong impact ng aming paglaban sa kanila. Kami nila Sara Duterte, nila Rodrigo Duterte, nila Pastor, at ang buong SMNI network. And because of that, hiningi nila ang uno namin kay Martin Romualdez na makapangyarihan pa kay sa presidente kung gumamit ng poder at abusuhin nito sa poder sa kapangyarihan sa gobyerno. Dahil gusto rin ni Martin Romualdez na mawala ng platform kung saan naghahayag ng kanyang saloobin ang very popular still na former president natin na si Tatay Digong at ang kanyang mga paghahayag ng katotohanan sa mga abuso sa pundo at kapangyarihan ng gobyerno ay tinarget na rin ni Martin Romualdez ang SMNI. Ganon din po ang kanyang pagtingin na i-take out ng SMNI si Pastor Kibuloy, mawawala na ng boses si Rodrigo Duterte at si Sara Duterte. At syempre, collateral damage kami dyan para sa CPP, NPA, NDF. Yan pong punot dulo kung bakit kami napunta sa Kongreso. Sapagkat kung totoo na kami ay nag-abuso sa aming press freedom at sa aming karapatan sa paghahayag, the solution for that is for the Speaker of the House to file libel cases against me, against Lorraine Badoy, against the editors, and the President of SMNI. Hindi para pumunta sa Kongreso at atakihin nila ang legally established franchise, which is by the way effective until 2044. Batas po yun eh. Ang kaso ng ABS-CBN po ay iba yun. Expired franchise yun at maraming mga violations in law like hindi pagbabayad ng tamang buwis, mga problematic investment na may foreign interest, yung kanilang mga utang sa bangko ng gobyerno na dinadaya nila at hindi nababayaran. And all those allegations ng abuse of workers nila. At for 6 years, wala po silang franchise na kasi pumaso na ang ABS-CBN franchise sa panahon pa ni Noynoy Aquino bilang presidente. And yet, never nag-order si Rodrigo Duterte na ipasarado ng NTC, National Telecommunications Commission, ang ABS-CBN sa loob ng 6 na taon until hindi na nila na-renew ang kanilang franchise. SMNI po wala. Nagtanong kami, naging mitsa yun ng kanilang galit, itong mga sip-sip na mga kongresista like Suarez, si Kimbo, si Paduano, si Tambunting, si Pimentel, at mga kasabwat nila, si Mix Nograles, nagpulong-pulong kasama ang taga-CPP, NPA, NDF, at ginamit nila ang kapangyarihan ng Kongreso para ipatawag kami, bastusin, iharas, takutin, at ipakulong ng illegal
at sirain sa mamamayan ang SMNI. Subalit, itong mga ganid na mga politikong ito at mga sipsip na politiko at uhaw sa kapangyarihang inaabuso nila, they forget one thing. Ano po yun? Nakalimutan nila na mulat na ang taong bayan. Nakalimutan nilang sambayan ng Pilipino. Kaya sa ginawa nilang pag-apak sa aming mga karapatan, ay para na rin inapakan nila ang karapatan ng buong sambayanan. Kaya tumindig po kayo at kayo po ay nagpahayag ng inyong pananaw na regardless kung tumutugma ang datos na itinatanong nila ka Eric sa SMNI, regardless kung mayroong source o wala na inihahayag, ang pagtatanong sa anumang dang panahon o saan man at kailan gagawin ng ordinaryong mamamayan at ng mga media practitioners, hindi po bawal yun. Kasi dapat ang nagpapaliwanag ng lantad at maliwanag kung saan ginagamit ang pondo ng gobyerno na hawak at ipinapahawak lamang sa mga kongresistang ito, obligasyon po yan ng Kongreso at ng lahat ng opisyal ng gobyerno. Malinaw po, wala tayong pagkakamali doon. At kung agrabyado sila sa pagbo-broadcast namin sa Laban Kasama ang Bayan, at ganoon din po kay Pangulong Duterte, they can always file cases in court. But not to attack and absolutely paralyze SMNI at i-take down ito sapagkat yan ay malinaw na paglabag sa press freedom and freedom of speech. So ano po naging usapin sa Kongreso kung bakit kami nakulong? Number one, pinanindigan natin at ipinagtanggol ang mga constitutional rights na nakasaad po sa Bill of Rights. No person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law. Kaya yung nangyari po sa amin, illegal detention and illegal arrest. Arbitrary po yun at yun ay paglabag sa konstitusyon. Hindi po kami pwedeng pilitin doon na sumagot at incriminate ang aming mga sources at ang aming sarili sapagkat nasa batas po na pinapangalagaan kami ng tinatawag na due process of law. At ang due process of law ay nasa Bill of Rights natin. At kasama po dyan ang pagbibigay ng tamang serbisyo at tulong, suporta ng mga abogado para kami ay mabigyang giya o guide sa aming mga dapat ihayag at mga pagpapaliwanag. So doon pa lang po malinaw na yon. Number two, hindi po dapat doon sa forum na yon ng abusive committee hearing ng Kongreso kami dapat dinala. Sa korte sila dapat nag-file ng kaso para hindi po nila magagamit ang kanilang superior advantage of power kapag doon sa Kongreso na sila din ang mga investigador, sila din ang prosecutor, sila din ang judge at sila din ang sentensyador o executioner. Pwede ba yun? Siyempre hindi. O executioner. Pwede ba yun? Siyempre hindi, mga kababayan, mga kapatid. Very vocal at the start si Congresswoman Arroyo, but maliwanag din na ayaw niya, she's also like President BBM, na she doesn't really want to confront. So nung siya ay naakusahan na nagsistage ng takeover, kumbaga, sa Kongreso, o napaghinalaan na yun ang kanyang plano, na demote siya from senior deputy speaker to deputy speaker na lang, and then later on natanggal talaga sa pwesto. Pag binasa ninyo po yung kanyang mga statements, puro siya appeasing, puro siya we still respect, we ganito, he was I was his mentor, puro appeasement, walang I didn't do this, walang explaining of herself too much. Nag-explain siya nung umpisa, nung na-demote siya from senior deputy speaker to deputy speaker. Sunod-sunod yung kanyang mga statements, medyo explaining. Pero yung trato niya kay speaker was very deferential. Until, at napansin ko na tumahimik po siya nung parang nakasuhan siya o in-announce na posibleng kasuhan siya para dun sa sa transaction involving Malambaya. So dun ko napansin. So it's either she's keeping low-key
ayaw niyang mapansin, off the radar siya, kasi baka ma-misconstrue na naman or baka pag-isipan, pag hinalaan na naman siya. Sabi ni Ma'am Susan, bakit nga po nakakabingi ang katahimikan ni PBBM, unlike si PRD nung time niya, nagsasalita agad siya para walang gulo. Well, unahin na natin na magkaiba po nga sila ng style. At itong ating Pangulo ngayon ay hindi po talaga confrontational. Kung titingnan ninyo, hindi siya mahilig sa conflict. At kahit yung kanyang mga statements, very tempered, very non-aggressive, maliban lang ng mga statements na tungkol sa China. Okay? Pero kung tungkol sa gobyerno and all that, parang masyadong, well, sa sobrang madiploma siya, nagmumukhang either walang posisyon or very, very, how do you call this? Malamya, kumbaga. Well, to be fair also, sanay din tayo na sa presidenteng hindi malamya. So by comparison, talagang magsasuffer siya. Ang tingin ko dyan is yun nga, magkaiba sila ng styles. Pero maliwanag na PRD style was very effective, samantalang apparently based on your responses here, you don't see President BBM being as effective. Sabi ni Bok Raposa sa YouTube, yung mga senators na kilalang dikit kay PRD at VPISD ay ang tatahimik. Well, no talk, no mistake, di ba? I think nagsalita naman sila nung inaatake yung CF ni VP Inday and yung parang collaterally na-attack din siya. Sabi ni Freeride, Erwin Tulfo is pro-Sara Duterte pero sinasama ni Speaker sa lakad niya dahil ba malakas sa masa si Erwin Tulfo? Wait, sino may sabing pro-Sara siya? Siya? Tingin ko, magbabago din po yan. Kasi actions are louder. Tingin ko dyan is, although friends siguro sila ni VP Inday, I think the support is largely for the Speaker. To be fair, nasa Kongreso kasi siya. So, mahalaga sa kanya na okay siya kay Speaker kasi otherwise wala siyang magagawa bilang kongresista. Sabi ni Infested Jones, my leftist teacher once said, ito ang diskarte ng mga Marcos. Number 1, protect or build your base. 2, if you are in conflict with another, let nobody see that you're divided. Well, you're talking about the group that they're in. Pero as an individual, as president, I'm not sure if that's the same. Kasi already divided. The VP was not an enemy before. And as a matter of fact, from what I understand, never asked concessions or asked for only very few concessions from the president. Ito, sabi ni Gamgam, buti pa yung nagbigay ng ayuda, ang bilis nila, dapat ibuhos na lang nila ang budget sa agri. Well, to be fair, ang ating saligang batas, ang sinasabi nito ay ang priority o number 1, ang biggest budgetary allocation should be for education. Pero tama po kayo na dapat buhusan talaga ang agrikultura kasi kailangan natin ng mas matinding production. Dahil unang-una, tataas na naman ang presyo ng pagkain next year gawa ng El Nino. Kung kaya, dapat tinututukan natin production. Kaso, sabi ni Bok, legal po ba ang ginawang suspension ng MTRCB sa SMNI? Ang tingin ko, may power ang MTRCB gawin yon. Pero, hindi ako sure kung may power sila mag-preventive suspension. Kasi po, itong pinataw ng MTRCB, liliwanagin ko lang hindi ito penalty. Ang preventive suspension, normally yan sa gobyerno yan. Or sa trabaho, sa administrative cases. Na kapag yung tao ay maaaring mag-tamper ng evidence o mag-tamper with the witnesses, mag-witness tampering, ay hindi mo papapasukin yan para ma-avoid na pakialaman niya yung records, yung evidence, yung witnesses dun sa kaso that is filed against him. Ngayon, dito, preventive suspension daw. What are you preventing them from doing? So, sinuspindi daw ang ilang anchors or yung program. 2 program daw sa SMNI ang sinuspindi. Pero preventive suspension, dun po ako nagtataka. Paano
Ano yung reasoning behind this? Ano yung philosophy? Bakit kailangan mag-preventive suspension ang MTRCB? Ba't hindi na lang diretso mag-impose sila ng penalty? Sabi ni Arnel, not effective but efficient. Nobody said anything about either. Ang sinasabi natin, well, probably not efficient kasi nga, nagmo-multiple positions eh. In his hesitation to remove certain officials, nagpapatong siya ng additional na officials. And we're paying for all of those positions. Doble-doble ang kumbaga, there are too many people implementing the same things or having the same mandate. Sabi ni Riel, mas dapat ngang isuspend yung show ni Tulfo sa dami ng kalaswaan. Ay, may ganon? Hindi ko po kasi napapanood so hindi ko alam na meron palang ganon. Okay, sabi ni Kokoy, ano daw ang status ng 450 billion na in-insert sa BICAM sa 2024 budget? Tinanggal na ba yon? Bakit naman po itatanggalin yon? Yan po ang unprogrammed funds, di ba? Ang unprogrammed funds po ay walang budgetary allocation. Kumbaga, reserve funds yun na hawak ng DBM para pag kinailangan ng mga departments, then maaari silang Enjoy your meal.